Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 631, ang paraan ng pagkontrol sa bangkay ng lalaki. Isa. Sa sandaling ito, si Dominic Taylor ay nakakaramdam ng labis na pagtaas, na nagpapakita ng matinding interes sa maalamat na lalaking nakasuot ng itim. Mr. Taylor, iminumungkahi kong huwag mo siyang maliitin. Pinaghihinalaan namin na ang lalaking ito na nakaitim na damit ay maaaring si Perry Elliott. Seryosong sabi ni Davy Barnett. Perry Elliott. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ng mga kilay ni Dominic Taylor na sumimangot. Maaaring hindi kilala si Perry Elliott, ngunit medyo sikat siya sa loob ng Capital City Martial Arts Association. Sinasabing 30 taon na ang nakalilipas, ang Capital City Martial Arts Association ay nagpadala ng ilang marquee upang hulihin siya, na lahat ay nagtatapos sa kabiguan. Ang mas nakakagulat, pinatay ni Perry Elliott ang mahigit 100 marquee ng Capital City Martial Arts Association. Itinuring na siyang walang kapantay noon. Pagkatapos ng maraming taon, sino ang nakakaalam kung anong antas ang naabot ng kanyang lakas ngayon, sabi ni Davy Barnett. Hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ni Dominic Taylor. Kung si Perry Elliott talaga, kailangan niyang maging mas maingat. President Barnett, naiintindihan ko. Salamat sa paalala. Bahagyang tumango si Dominic Taylor at umalis sa lugar. Upang maprotektahan si Dominic Taylor, hindi ipinakalat ng Capital City Martial Arts Association ang balita ng pag-activate ng kanyang bloodline upang hindi maakit ang mga pag-atake ng lalaking nakaitim na damit. Sa kabilang banda, si Bobby Aguilar ay hindi gumawa ng anumang aksyon sa ngayon. Nanatili siya sa kanyang bahay buong araw, iniisip kung paano ililigtas si Emily Taylor. Ang patuloy na pagpatay ng ganito ay hindi malulutas ang ugat na problema. Tahimik na sabi ni Bobby Aguilar. Ngunit upang iligtas ang tao, ang kasalukuyang lakas ni Bobby ay malayo sa sapat. Sa ngayon, nakatagpo na ni Bobby ang itim at gintong robe ng Capital City Martial Arts Association at maging ang purple na robe. Sa pamamagitan lamang ng isang itim at gintong robe, Jordan Richards, sapat na iyon para mabaliw siya, lalo pa sa mas matibay na damit na kulay ube. Anong dapat kong gawin? Naikuyom ni Bobby ang kanyang kamao na tila nagdurugo ang kanyang puso. Habang iniisip niya ang paghihirap na naranasan ni Emily, hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Kung magagamit ko ang dalawang bangkay ng lalaki, hindi magiging problema ang pagliligtas sa mga tao, naisip ni Bobby sa sarili. Agad niyang kinuha ang dalawang bangkay ng lalaki sa Special Magic Artifact. Ang dalawang bangkay na ito ay hindi kumikibo, nakalagay lang sa harap ni Bobby. Sinubukan ni Bobby na gamitin ang kanyang Divine Sense para gisingin ang dalawang bangkay, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya. Tao, iligpit mo na ang dalawang bagay na ito. Sa sandaling ito, biglang dumating mula sa labas ang lalaking may boses ng bigot. Kumunat ang noo ni Bobby at tumingin sa lalaking may bigot. Paano mo nalamang nandito ako? Tanong niya. Ang lalaking may bigot ay mahiwagang sinabi, mayroon akong sariling mga kahangahangang pandaraya, hindi ko masabi, hindi ko masabi. Sa pagtingin sa lalaking may bigot sa harap niya, mas lalong bumigat ang pagdududa ni Bobby. Anong uri ng pagkakakilanlan mayroon ang lalaking ito? Maging ang teknik na ginamit niya ay hindi narinig ni Bobby. May paraan ka ba para gumalaw itong dalawang lalaking bangkay? Tinuro ni Bobby ang mga bangkay sa lupa at nagtanong. Nang marinig ito, kinilig ang lalaking may bigot. May sakit ka ba? Are you trying to die? Nakalimutan mo na yung nangyari last time, di ba? Nanginginig sa alaala ang lalaking may bigot ang boses. Paliwanag ni Bobby, ang ibig kong sabihin ay gamitin ang kanilang mga katawan para salakayin ang Capital City Martial Arts Association. Ibig mong sabihin, gusto mong gamitin ang iyong Divine Sense para kontrolin sila. Hula ng lalaking may bigot. Tumango si Bobby, exactly. Nanaginip ka. Hindi napigilan ng lalaking may bigot. Alam mo ba ang pinagmulan ng dalawang bangkay na ito? Gusto mo silang kontrolin. Kwalipikado ka ba? Inilahad ni Bobby ang kanyang mga kamay. Kung imposible, then forget it. I was just mentioning it casually. Pero, well,
Kung mahahanap natin ang maskara ng babaeng nakamaskara, baka may pagkakataon. Sa sandaling ito, biglang iniba ng lalaking may bigot ang usapan. Nang marinig ito, agad na nagningning ang mga mata ni Bobby. Mabilis niyang hinawakan ang lalaking may bigot sa balikat at nag-aalalang sinabi, "Seryoso ka?" "Oo naman." Mayabang na sabi ng lalaking may bigot. "Sa mga araw na ito, marami akong napagmasdan na impormasyon at nalaman ko na ang dalawang bangkay na ito ay mga katulong ng babaeng nakamaskara. Kung talagang mahahanap mo ang maskara na iyon, baka talagang mapakilos ko sila." Seryosong sabi ng lalaking may bigot. Tuwang-tuwang hinawakan ni Bobby ang lalaking may bigot at sinabing, "Sabihin mo sa akin kaagad kung paano ito gagawin at kung ano ang pamamaraan." Umikot ang mata ng lalaking may bigot. "What's use of telling you, you don't have the mask anyway?" Bobby murmured with a thick skin, Baka mahanap natin. Pag-usapan mo kapag nahanap mo na." Binuksan ng lalaking may bigot ang kamay ni Bobby. Ngunit si Bobby ay nagpupursige, hinawakan ang lalaki sa braso ng bigot at sinabing, "Kung hindi mo sasabihin sa akin, hinding-hindi ko bibitawan." Napakamot ng ulo ang lalaking may bigot, umiikot ang mga mata, at sinabing, "Gusto mo ba talagang malaman?" Kalokohan. Umirap si Bobby. Isang bakas ng palihim ang sumili sa lalaking may bigot na mga mata, at nakangiting sinabi, "Masasabi ko sa iyo, ngunit may kondisyon." "Anong kondisyon? Sabihin mo lang." Nagmamadaling sabi ni Bobby. Nakangiting nagpatuloy ang lalaking may bigot, "Sa pagkakaalam ko, sa auction ng Capital City Martial Arts Association sa pagkakataong ito, may isang espadang isinusubasta na labis kong kinagigiliwan. It's just that, being broke, I really can't afford to bid. However, if my friend is willing to generously help me out, I might consider." Nagmamadaling tumango si Bobby, "No problem, I'm not short of money." Pero pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya, nagsisi si Bobby. Isa na siyang patay na tao, at ang pera sa kanyang bank account ay hindi magagamit, o tiyak na malantad siya. "Ano ba, may problema ba?" Tanong ng lalaking may bigot. Kumunot ang noo ni Bobby, nagtanong, "Magkano ba ang kakailanganin nito?" Ang lalaking may bigot ay gumawa ng ilang kalkulasyon at sinabing, "Kahit 10 bilyon, tama ba?" Ang mga bastos sa Capital City Martial Arts Association ay nagiging matako. 10 bilyon. Bulong ni Bobby. Para sa kanya ngayon, ang 10 bilyon ay simpleng astronomical. "Well, kung hindi mo talaga kaya, then forget it." Kumaway ng kamay ang lalaking may bigot. "Sinong nagsabing hindi ko kaya?" Pinigilan ni Bobby ang lalaking may bigot. "Talaga, may pera ka ba? Ibigay mo na lang sa akin." Inabot ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing. Umiling si Bobby at sinabing, "Walang pera. Tapos puro kalokohan ang sinasabi mo." Tinitigan siya ng lalaking may bigot. Ngumisi si Bobby, "Hindi ko naman kailangan gumamit ng pera." Habang nagsasalita siya, bumagsak ang mga mata ni Bobby sa itim na damit na itinapon sa lupa. Parang may naintindihan ang lalaking may bigot. Nanigas ang kanyang katawan, at napabulalas siya sa gulat, "Pwede bang? Gusto mong manakawan?" "Tama," malamig na sabi ni Bobby. "Ang mga gamit ng Capital City Martial Arts Association ay sulit na magnakaw. N. Vel. B. Jane tuldok si, Om." At saka, ang pagkakakilanlan ng lalaking ito na nakaitim na damit ay maaaring maging mas komportable para sa akin na gawin ito. Sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing, "My friend, this carry a huge risk. You could not only expose your identity but also be killed on the spot." Napatingin si Bobby sa lalaking may bigot at umiling. "Wala akong ibang pagpipilian. Hanggat maaari niyang makuha ang pamamaraan upang makontrol ang mga bangkay ng lalaki, anumang paraan ay sulit na subukan." Kabanata 632, Bisperas ng Auction. Tungkol naman sa mungkahi ni Bobby Aguilar, walang gaanong pagtutol ang lalaking bigot. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ayos lang iyon. Hanggat kaya mo akong ibigay sa akin ang espada, hindi mahalaga.
Hindi naman ako ang magnanakaw nito. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang bangkay ng lalaki sa kanyang harapan, at pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, muli niyang inilabas ang kabaong. Nang makita ang kabaong na gawa sa pulang kahoy, hindi napigilan ng bigot ang manginig. "What are you taking this thing out for? Are you trying to scare someone to death?" Ungol ng bigot. Tinapik-tapik ni Bobby Aguilar ang kabaong at sinabing, "Natatakot akong mahirapan ka para bantayan ang kabaong na ito para sa akin sa mga susunod na araw, kung hindi, hindi ito mahawakan ng aking special magic artifact." Biglang tumalon ang lalaking may bigot na parang pusa na nakatapak ang buntot, tumalon ng 3 talampakan ang taas. Natatakot niyang sabi, "Gusto mong manatili ako sa bagay na ito." Sa loob ng ilang araw, inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. "Sige, hindi ito nakakatakot gaya ng iniisip mo. Hindi mo alam kung anong ginawa nitong babaeng nakamaskara." Nanginginig na sabi ng may bigot. "There's only one way to do this. Agree or not?" Sabi ni Bobby Aguilar na walang magawa. Saglit na tinitigan ng may bigot ang kabaong, at pagkaraan ng ilang sandali, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Isa panganib ng isang tao ang kanyang buhay para sa pera, isang ibon para sa pagkain. I'll take the risk." "I agree. Sige, naayos na." Bahagyang tumango si Bobby Aguilar. Kaya naayos na ang kasunduan ng dalawa. Hanggat makukuha niya ang paraan upang makontrol ang bangkay ng lalaki, si Bobby Aguilar ay magkakaroon ng kakayahang magligtas ng isang tao mula sa Capital City Martial Arts Association. May 3 buong araw pa bago magsimula ang auction. Sa 3 araw na ito, hindi lumabas ng bahay si Bobby Aguilar. Buong araw siyang nakaupo sa kanyang silid, nilalamon ng kaloob-looban. Ang panloob na core na kinuha ni Bobby Aguilar ay hindi gaanong, at lahat ito ay naubos sa ikalawang araw. Ang isang ranggo ng 5 Martial Marquee ay isang mid-term military marquee. Sa ngayon, isang hakbang na lang ang layo ni Bobby Aguilar mula sa mid-term na yugto ng Martial Marquee. Para sa Martial Marquee realm, ang 3 yugto ay kumakatawan sa iba't ibang lakas. Ang isang Martial Marquee sa maagang yugto ay malayong naiiba sa isang Martial Marquee sa kalagitnaan ng yugto. At ang rurok ng isang Martial Marquee ay mas malakas kaysa sa kalagitnaan ng yugto. Ngayon na ang mga batang elite sa Capital City ay sunod-sunod na humakbang sa midterm Martial Marquee stage, dapat ding bilasan ni Bobby Aguilar ang kanyang lakad. Sa kabilang side, matapos matanggap ang bloodline power ng pamilya Taylor, ang lakas ni Dominic Taylor ay napabuti ng husay. Bagaman hindi alam ni Dominic Taylor kung ano ang tinatawag na bloodline na ito, ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay higit pa sa dati. Lahat sila nagsasabi na walang kapantay na physical strength si Bobby Aguilar. Sayang patay na siya, kung hindi, I'd really like to try it with him. Sabi ni Dominic Taylor sabay lakas sa kamay, dinudurog ng kaluskos ang itim na gintong bato. Mula ngayon, maaaring ako na lamang ang walang kap-oras na pag-iral sa mga nakababatang henerasyon ng Capital City. Ito ang walang kapantay na pagtitiwala ni Dominic Taylor. Sa oras na ito, pumasok si Killen Taylor mula sa labas ng pinto, at sa tabi niya, may isang medyo matipunong lalaki. Hindi umimik ang lalaking ito, ngunit naglabas siya ng malakas na mapang-ipang aura. Maging si Dominic Taylor ay nakadama ng bahagyang discomfort. Ang taong ito ay walang iba kundi ang peak form of military marquee na iniligtas ni Killen Taylor mula sa bilangguan ng Capital City Martial Arts Association. Dumiretso si Killen Taylor sa gilid ni Dominic Taylor, na may malungkot na ekspresyon sa mukha. "Tay, anong meron?" tanong ni Dominic Taylor. Malamig na sinabi ni Killen Taylor, "Ang Capital City Martial Arts Association ay talagang nagpaplano na ipamahagi ang kapangyarihang iyon ng dugo sa mga anak ng lahat ng mga pamilyang Maharlika. Damn it, using my Taylor family's things to distribute it to outsiders." Bahagyang kumunat ang noo ni Dominic Taylor, at sinabing, "Ang bagay na ito. Hindi ba dapat may say tayo rito? Nakipag-usap ako sa kanila, ngunit ang kanilang saloobin ay napakatigas." Malamig na sabi ni Killen Taylor. "Kung hindi talaga gumana,
babawiin ko si Emily Taylor. Nang marinig ito, nagmamadaling iwinagayway ni Dominic Taylor ang kanyang kamay at sinabing, hinding-hindi. Kumunot ang noo ni Keelan Taylor at nagtanong, bakit? Mataimtim na sinabi ni Dominic Taylor, wala kaming mga diskarte ng Martial Arts Association, at hindi rin namin makukuha ang bloodline mula kay Emily. Kung ibabalik natin siya, ito ay madaragdagan lamang ang kanyang pagkakataon na magsimulang magsanay. Malinaw, pagkatapos maranasan ang tindi ng kapangyarihan ng bloodline na ito, nagsimulang makaramdam ng takot si Dominic Taylor. Natatakot siya na sa sandaling tumapak si Emily sa daan patungo sa paglilinang, tuwirang malalampasan siya nito, na magiging mahirap noon. Kumunot ang noo ni Keelan Taylor, ganun ba talaga kalakas ang kapangyarihan ng bloodline na ito? Bagamat ayokong maniwala, ang kapangyarihan ng bloodline na ito. It is indeed beyond imagination. Seryosong sabi ni Dominic Taylor. Sa puntong ito, tumingin si Dominic Taylor kay Keelan Taylor at nagtanong, Tay, ano ang pamana ng pamilya natin Taylor? Bakit nagmana si Emily ng ganoong bloodline? Hindi ko alam. Umiling si Keelan Taylor. Kung tungkol sa ninuno ng pamilya natin Taylor, marahil ang lolo mo lang ang nakakaalam. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Dominic Taylor ang malamig na ekspresyon. Huminga siya ng malalim at sinabing, itong bloodline power na ito ay hindi maaaring monopolyo ng ating pamilya Taylor. Maya-maya, ito ay ibabahagi sa mga maharlikang pamilyang iyon. Ngumuso si Keelan Taylor, syempre alam ko yan, pero hindi rin dapat sinusubukan ng Capital City Martial Arts Association na monopolize ang pabor na ito. Tay, anong gagawin mo? Tanong ni Dominic Taylor na nakakunot ang noo. Kinaweya ni Keelan Taylor ang kanyang kamay at sinabing, may plano ako sa puso ko. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Dominic Taylor. Ang mga mataas na antas na miyembro ng Capital City Martial Arts Association ay nagsagawa ng ilang mga pagpupulong. Ang mga pagpupulong na ito ay tungkol sa bloodline ni Emily Taylor. Pagkatapos ng ilang pagpupulong, gumawa sila ng isang listahan. Ang listahang ito ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong maaaring gumamit ng dugo ni Emily Taylor. Simulan na natin ang operasyon pagkatapos ng auction. Mula sa mga anino, isang boses ang lumabas. Kinuha ni Pangulong Barnett ang listahan at yumuko ng ilang beses, sinabing, oo. Mayroong kabuuang mahigit 100 pangalan sa listahan, at bawat tao ay isang kilalang tao sa Capital City. Pagkalabas ng meeting room, hinawakan ni Emerson Holmes si Pangulong Barnett. President Barnett, bago tayo magsimula, may mungkahi ako. Sabi ni Emerson Holmes na nakakunot ang noo. Anong mungkahi? Tanong ni Pangulong Barnett. Mataimtim na sinabi ni Emerson Holmes, alisin mo muna ang lalaking nakasuot ng itim. Magpatuloy ayon sa aming plano. Kung hindi, kapag nalaman ng lalaking nakaitim na damit ang mga pangalan ng mga tao sa listahan, magpapatuloy siya sa isang pagpatay. N.O. Vel. B. Sa tuldok si Om. Sa oras na iyon, ang mga tao ng mga dakilang pamilya sa Capital City ay magugulat na. Pinaikit ni Pangulong Barnett ang kanyang mga mata, at malamig na sinabi niya, may punto ka. Sige, gawin natin ang sinasabi mo. Alisin muna natin itong lalaking nakaitim na damit at saka isa publiko ang listahan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Emerson Holmes. Siyempre, mayroon siyang sariling makasariling dahilan. Kung hindi mamamatay si Bobby Aguilar, tiyak na hihilingin niya kay Emerson Holmes na idagdag ang pangalan ni Bobby Aguilar sa listahan. Hanggat napatay si Bobby Aguilar, siya ay magiging malaya. Magbabayad ka sa pananakot mo sa akin. Malungkot na sabi ni Emerson Holmes. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng auction. Ang venue ng auction ay ginanap sa isang malaking bulwagan sa Capital City. Kabanata 633, Kabanata 633, Pavilion Master at Marcus Taylor sa Lungguhit 1. Ang auction na ito, bilang karagdagan sa pagiging isang paraan para sa Capital City Martial Arts Association upang mabawi ang kapital, ay isang simbolikong pagpapakita ng lakas sa labas ng mundo. Sa makatuwid,
hindi nila hahayaan na magkaroon ng anumang issue sa panahon ng auction. Ang paglalagay ng tatlong itim at gintong rogue figure ay nagpakita ng lawak ng kanilang atensyon sa bagay na ito. Siyempre, napakataas ng status ng Capital City Martial Arts Association, at sa paglipas ng mga taon, walang nang-ahas na gumawa ng gulo para sa kanila. Ang pagbawi ng kapital sa oras na ito ay dapat umabot ng hindi bababa sa 10 bilyon, sabi ni Jordan Richards sa dalawang itim at gintong rogue figure sa tabi niya. Bahagyang tumango ang dalawa at saka sinabing, hindi naman talaga ito ang inaalala namin. Ang aming pangunahing responsibilidad ay mapanatili ang kaayusan sa pinangyarihan. Nanatiling tahimik si Jordan Richards, iniwas ang tingin sa venue bago umatras sa isang tabi. Sa isang braso lang, medyo kakaiba si Jordan Richards. Kaya, ayaw ng Capital City Martial Arts Association na magpakita ng mukha si Jordan Richards, dahil ito ay isang kahihiyan sa kanila. Pinuno din ito si Jordan Richards ng pagkamuhi para kay Bobby Aguilar. Sa paglipas ng panahon, dumating sa venue ang iba't ibang maharlikang pamilya mula sa iba't ibang panig ng bansa pagsapit ng 8:00 ng umaga. Kasama sa mga pamilyang ito ang parehong martial arts aristocracia at ordinaryong mayayamang individual. Sa pasukan, napuno na ng mga mag-agarang sasakyan ng parking area. Mayroong hindi mabilang na Rolls-Royces, Bentleys, at iba pa. Lahat sila ay may isang bagay na karaniwan may dalang malaking halaga ng pera. Gayunpaman, sa oras na ito, isang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit ang nakaupo sa isang kotse sa hindi kalayuan. Ito ay walang iba kundi si Bobby Aguilar. Malamig na pinagmamasdan ni Bobby Aguilar ang pasukan ng auction house, isang bakas ng kasamaan ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, biglang nakakita si Bobby Aguilar ng isang pamilyar na figure. Ha! Nandito rin ang Pavilion Master. Tanging nakita ko ang isang magandang figure na dahan-daang bumaba sa kotse. Sa tabi niya ay may dalawa pang individual, isa rito ay si Sofia Carrillo. Sa tulong ng Pavilion Master, halos hindi na makita sa mukha ni Sofia Carrillo ang anumang bakas ng pinsala. Gayunpaman, si Sofia Carrillo ay hindi mukhang masaya, sa halip ay nagmumukhang malungkot. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, at bumulong siya, may gusto rin ba ang Pavilion Master? Bilang karagdagan sa Pavilion Master, nakita ni Bobby Aguilar ang ilan pang pamilyar na mga figure. Nandoon lahat ang mga tao mula sa pamilya Blair, pamilya Bradley, at maging sa pamilya Taylor. Siyempre, para sa mga nangungunang aristokratikong pamilya na tulad nito, ang mga taong ipinadala nila upang dumalo ay hindi ang pinakamataas na ranggo na mga miyembro. Mukhang ang kasaganaan ng auction na ito ay mas malaki kaysa sa naisip ko, nakasimangot si Bobby Aguilar. Ang ibig sabihin, ang epekto ng pagnanakaw ni Bobby Aguilar sa auction ay maaaring mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Dahil ang palaso ay nasa tali na ng pana, walang babalikan. Wala nang ibang pagpipilian si Bobby Aguilar. Ang auction ay nakatakdang magsimula ng 10:00 ng umaga, at pagsapit ng 9:30, halos lahat ay dumating na. Hindi nagmamadaling kumilos si Bobby Aguilar, na natili sa kotse upang tahimik na maghintay. Sa loob ng auction house, bahagyang ipinikit ng Pavilion Master ang kanyang mga mata, tahimik na naghihintay na magsimula ang auction. Martha Evans. Hindi ko inaasahan na nandito ka rin. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog malapit sa tainga ng Pavilion Master. Pag-angat ng ulo, nakita niya si Marcus Taylor, kapatid ni Keelan Taylor. Sa ngayon, kasabwat ni Marcus Taylor si Keelan Taylor, na dahilan din kung bakit nagkaroon siya ng kontrol sa isang bahagi ng mga pangunahing asset ng pamilya Taylor. Sinulyapan siya ng Pavilion Master ngunit hindi ito nagsalita. Umupo si Marcus Taylor sa tabi mismo ng Pavilion Master, nakangiti, Martha Evans, noon, tinutulan mo ang aming pamilya Taylor alang-alang sa isang Bobby Aguilar. Ano ang naging resulta? Hindi lamang hindi ka nakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit nasaktan mo rin ang aming pamilya Taylor. Ang lamig ng mukha ni Marcus Taylor. Tumingin ang Pavilion Master kay Marcus Taylor at walang pakialam na sinabi,
nakakasakit sa iyong pamilya Taylor, ano ang magagawa mo? Ipagyabang mo ako sa salita. Ngumisi si Marcus Taylor, maaaring walang ibang kakayahan ang pamilya naming Taylor, pero may pera kami. Martha Evans, unti-unti mong malalaman ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa pamilya Taylor. Talaga. Bahagyang bumantong hininga ang Pavilion Master. Marcus Taylor, sana ay hindi ka magkasakit balang araw, o malalaman mo rin ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Divine Alchemist Pavilion. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Marcus ang mapatawa, sa tingin mo ba makokontrol mo ang lahat ng medical resources sa bansa? Hahaha, joke lang yun. Sa parehong paraan, sa palagay mo ba ay makokontrol ng iyong pamilyang Taylor ang buong bansa ng Pyro? Hindi umatras ang Pavilion Master. Nakangiting sagot ni Marcus Taylor, hindi ako makikipagtalo sa iyo, pero natatakot ako na hindi mo makuha ang gusto mo ngayon, hehe. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumabi si Marcus Taylor. Nang makaalis na siya, hindi naiwasang magtanong ni Sofia Carillo, Lord Pavilion Master, sino ang taong ito? Sumagot ang Pavilion Master, si Marcus Taylor, na kilala bilang commercial elite ng pamilya Taylor, ngayon ang kumokontrol sa economic lifeline ng pamilya Taylor. Kumunot ang noo ni Sofia, what about Keelan Taylor? Hindi ba siya ang pinuno ng pamilya Taylor? Tumango ang Pavilion Master, ang pamilya Taylor ay tunay na isang mahiwagang pamilya, bawat isa sa apat na magkakapatid ay may kanya-kanyang lakas. Si Keelan Taylor ay walang awa, si Marcus Taylor ay bihasa sa negosyo, si Clarence Taylor ay may malakas na koneksyon, at si Hugh Taylor ay may kaunting sangkatauhan. Pinag-isipan ni Sofia ang impormasyong ito at nagtanong, kumusta naman si Dwayne Taylor? Sama-sama, bumubuo sila ng isang kumpletong Dwayne Taylor, na siyang magic ng pamilya Taylor, sagot ng Pavilion Master. Bahagyang tumango si Sofia Carillo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya, anyway, maraming magagandang bagay. Habang nagsasalita siya, naglakad ang auctioneer sa entablado. Pagkatapos, dahan-daang isinara ang pinto. Mula sa backstage, lumabas ang ilang martial artist na nakasuot ng puti. Nakatayo sila sa magkabilang gilid ng corridor, naglalabas ng kahanga-hanga at malakas na aura. Nasa anino si Jordan Richards at tatlong individual na nakasuot ng itim na ginto. Inilabas nila ang kanilang divine senses, na sumasakop sa buong venue, na handang kumilos ng mabilis kung sakaling magkaroon ng anumang aksidente. Umakyat sa entablado ang auctioneer at nagsimulang magsalita ng may mahinang ngiti. Magsisimula na ngayon ang taunang auction ng Capital City Martial Arts Association. Sa pagkakataong ito, naghanda kami ng kabuoang 30 item sa auction para sa lahat. 30 item ito ang pinakamalaking bilang ng mga item na inaalok ng Capital City Martial Arts Association nitong mga nakaraang taon. Hindi lang iyon, ngunit ang Capital City Martial Arts Association ay hindi rin nagtipid ng gastos sa paghahanda ng ilang Dharma treasures. Ang dahilan para dito ay simple na pagtanto ng mga nakatataas ang kawalang kasiyahan mula sa itaas, kaya kinailangan nilang ilagay sa isang mahusay na pagganap. Dapat kong makuha ang 7-colored glaze sa auction na ito, naisip ng Pavilion Master. Di nagtagal, nagsimula na ang auction, at sunod-sunod na ipinakita ang iba't ibang kayamanan. May mga ordinaryong antique at painting, gayon din ang mga mahiwagang artifact at herbs para sa mga martial artist. Ang susunod na item sa auction ay ang 7-colored glaze. Hindi nagtagal, naglabas ang auctioneer ng isang glaze cup na kumikinang na may 7 kulay na liwanag. Nang makita ang glaze cup, bahagyang lumiwanag ang mga mata ng Pavilion Master. Ang 7-colored glaze ay isang kayamanang nakuha ng Capital City Martial Arts Association mula sa ibang bansa. Mayroon daw itong hindi maipaliwanag na epekto sa pagpino ng gamot, na ginagawang 2 beses na mas mahusay ang proseso sa kalahati ng pagsisikap, sabi ng auctioneer na may mahinang ngiti. Simulang bid, 80 milyon. Mabilis na tumawag ng bid ang isang tao sa venue. Sa loob lamang ng mahigit 10 minuto, ang 7-colored glaze ay itinaas sa mahigit 300 milyon. Halos oras na para kumilos, sabi ng Pavilion Master.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, 500 milyon. Sa sandaling magsalita siya, lahat ay napalingon sa Pavilion Master. Ito pala ang Lord of Medicine God Pavilion. Matapos makita ang mukha ng Pavilion Master, agad na nawalan ng gana ang lahat na makipagkumpetensya. Ang item na ito ay dapat ang pinakaangkop para sa Pavilion Master, komento ng isang tao. 800 milyon. Gayunpaman, umalangaw-ngaw ang isang di pagkakasundo na boses. Nakita nila si Marcus Taylor na nakatingin sa Pavilion Master na may kalahating ngiti. Kabanata 634, Kabanata 634, nakikitang muli si Jordan Richards. Isa. Ang boses ni Marcus Taylor ay agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na tao. Mukhang palaging may salungatan sa pagitan ng pamilya Taylor at ng Divine Alchemist Pavilion. Mukhang palihim na silang mag-aagawan this time. Tama, tapos na daw ang Bobby Aguilar na iyon. Malaki ang namuhunan ng Divine Alchemist Pavilion kay Bobby Aguilar, ngunit ngayong patay na siya, wala silang napala at mas marami pa silang naging kalaban. Ang ganitong pamumuhunan ay talagang hindi sulit na may mataas na panganib. Nag-usap-usap ang mga tao, tila sabik na masaksihan ang isang mahusay na palabas. Tahimik na itinaas ng Pavilion Master ang kanyang kamay para magbid, tumaas ang presyo, 10 bilyon. 15 bilyon. Itinaas ni Marcus Taylor ang kanyang kamay nang hindi man lang ito iniisip. 20 bilyon. Nagpatuloy ang Pavilion Master sa pagbibid. Ngumuso si Marcus Taylor, 30 bilyon. Ang presyo ay agad na itinaas sa isang napakataas na antas. Ito rin ay ikinatuwa ng Capital City Martial Arts Association. Gusto nilang makita ang mga taong nakikipagkumpetensya sa isa't isa. Pavilion Master, dapat ba tayong magpatuloy sa pagbid? Tanong ni Sofia Carillo na nakakunot ang noo. Bahagyang kumunat din ang noo ng Pavilion Master. Bagamat mahalaga ang 7-colored glaze, alam niya sa kanyang puso na ang patuloy na pagbid ay walang maidudulot na mabuti para sa kanya. Kalimutan mo na. Huminga ng malalim ang Pavilion Master, umiling, ang pamilyang Taylor ay may malapit na kaugnayan sa Capital City Martial Arts Association. Ang pagpapatuloy ay hindi magiging mabuti para sa amin. Bahagyang tumango si Sofia Carillo, mamulong, walang magaling sa magkapatid na Taylor. Matapos sumuko ang Pavilion Master, hindi napigilan ni Marcus Taylor na mapamura. Ito lang ba ang lakas ng makapangyarihang Divine Alchemist Pavilion? Pagsuko sa 30 bilyon. 30 billion is nothing to the Taylor family, mayabang na sabi ni Marcus Taylor. Nanatiling tahimik ang Pavilion Master, hindi gustong tumugon kay Marcus Taylor. Tumayo si Marcus Taylor at naglakad patungo sa entablado na may mahinang ngiti. Martha Evans, kung hihingi ka ng tawad at magpapasakop sa aming pamilya Taylor, maaari naming isaalang-alang na patawarin ka. Ngunit hindi pa rin umimik ang Pavilion Master at bahagyang pumikit. Malamig na ngumuso si Marcus Taylor at agad na umakyat sa stage. Ang mga auction na ginanap ng Capital City Martial Arts Association ay iba sa iba. Mayroon silang kakaibang tuntunin. Iyon ay ang mga bagay na na-auction ay kailangang ayusin sa lugar upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Dir-diretsyong naglakad si Marcus Taylor sa entablado, naglabas ng bank card, at walang ekspresyon sa mukha, na parabang hindi siya nasaktan ng 30 bilyon. Congratulations, Mr. Taylor. Maingat na ibinigay ng auctioneer ang 7-colored glaze na may magalang na ekspresyon. Kinuha ni Marcus Taylor ang 7-colored glaze na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Martha Evans, akin na ang 7-colored glaze, sigaw ni Marcus Taylor mula sa malayo. Pumutok ang palakpakan, at lalong lumakas ang pagmamalaki ni Marcus Taylor. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na ingay mula sa pasukan. Ang malakas na ingay na ito ay agad na natakot sa lahat. Paglingon nila, nakita nilang bumukas ang pinto, at ang dalawang white robe na nagbabantay sa gate ay sinakal ng isang lalaking nakaitim na damit. Ikan-away ng lalaking nakaitim ang kanyang kamay, direktang itinapon palabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim.
Na-hijack na kayong lahat, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong auction hall. Pagkatapos ng maikling katahimikan, biglang tumawa na parang kulog. Anong sabi mo? Na-hijack na tayo. Anak, alam mo ba kung nasaan ka? Pag-hijack sa amin sa teritoryo ng Capital City Martial Arts Association. Nasisiraan ka na ba ng loob? Saan nanggaling ang lokong ito? Walang tigil silang tumawa, hindi naniniwalang may maglalakas loob na manakawan sa auction ng Capital City Martial Arts Association. Malamig na tiningnan sila ni Bobby Aguilar at sinabing, walang kinalaman sa inyo ang bagay na ito. Gusto ko lang kung ano ang kabilang sa Capital City Martial Arts Association. Ha ha ha. Lalong lumakas ang tawanan sa eksena. Bagong palabas ba ito? Ito ay marahil isang bagay na partikular na inimbitahan ng Capital City Martial Arts Association upang buhayin ang kapaligiran, tama ba? Gusto mo ba ng mga bagay mula sa Capital City Martial Arts Association? Napaka-ambisyosa mo. Sa pagharap sa kanilang pangungutya, isang malamig na pagpatay na hangarin ang lumabas mula kay Bobby Aguilar. Biglang lumitaw ang isang pulang-pula na longsword sa kanyang palad. Sa isang indayog ng espada, isang nakakatakot na aura ng espada ang agad na hinati ang entablado sa kalahati. Ang malaking ingay ay pumasok sa pandinig ng lahat. Let me say it again, na-hijack na kayong lahat, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay hindi nagbibiro. Siya iyon, ang lalaking nakaitim na damit. Parang may naisip. Ang itim na damit, ang pulang-pula na longsword. Siya iyon, ang lalaking nakasuot ng itim. Ang pumatay ng siyam na super cultivator mula sa Capital City Martial Arts Association. Biglang naging magulo ang eksena, nagbubulungan ang mga tao at nagkalat sa lahat ng direksyon. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanila, at pagkatapos, kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, isang gintong harang ang direktang hamarang sa pasukan. Bago ko matapos ang aking negosyo, walang sinuman ang pinapayagang umalis, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Lalaki na nakaitim na damit. Kanina ka pa namin hinahanap, at hindi ko inaasahan na pupunta ka sa amin. Mabilis na sumabog ang mga taong nakasuot ng white robes, sabay-sabay na sumugod kay Bobby Aguilar. Malamig ang ekspresyon ni Bobby Aguilar, at sa pag-indayog ng kanyang longsword, ilang katawan ng white robe ang naputol sa kalahati. Napuno ng masangsang na amoy ng dugo ang lugar. May sumigaw sa takot sa eksena, at may nagtago pa sa ilalim ng mga mesa. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang mga tao at dumiretso sa stage. Nakatayo pa rin si Marcus Taylor sa half-split podium sa sandaling ito. Hinawakan niya ang 7-colored glaze gamit ang dalawang kamay, mukhang sobrang nahihiya. Mabilis na umakyat si Bobby sa entablado, sinulyapan si Marcus Taylor, at sinabing, ibigay mo sa akin. Napakunot ang kilay ni Marcus Taylor, sinusubukang manatiling kalmado, lalaki na nakaitim na damit, ako si Marcus Taylor ng pamilya Taylor. Nabili ko na ito, at binayaran ko na ito. Malas mo lang, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa isang nag-aatubili na ekspresyon, sinabi ni Marcus Taylor, lalaki na nakaitim na damit, kung handa kang pabayaan ito, may utang na loob sa iyo ang aking pamilyang Taylor. Nang marinig ito ni Bobby Aguilar ay hindi napigil ang mapangiti. Inakala ni Marcus Taylor na hinikayat niya si Bobby Aguilar, at nagpatuloy siya, kung isang araw ay mahuli ka ng Capital City Martial Arts Association, masisiguro kung ililigtas ko ang iyong buhay at hahayaan kang sumali sa aming pamilya Taylor. Sumama ka sa nanay mo. Agad na sinampal ni Bobby Aguilar si Marcus Taylor at pinalipad ito. Nahulog din sa mga kamay ni Bobby Aguilar ang 7-colored glaze. Dahil sa sampal na iyon ay napuno ng dugo ang mukha ni Marcus Taylor. Bagamat pinigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang kapangyarihan, si Marcus Taylor ay isang ordinaryong tao lamang at hindi makayanan ang gayong puwersa. Natahimik agad ang eksena. Kung kahit si Marcus Taylor ay walang mukha, paano sila? Inalis ni Bobby Aguilar ang 7-colored glaze, pagkatapos ay malamig na sinabi, ibalik ang lahat ng bagay na na-auction mo.
Pagkatapos, tumingin si Bobby Aguilar sa auctioneer at malamig na sinabi, "Ibigay mo sa akin ang lahat ng bagay sa auction." Nanginginig ang mga labi ng auctioneer, at tuloy-tuloy siyang tumango. "Lalaki na nakaitim na damit, talagang may lakas ka ng loob," sabi ng isang boses, habang nagliliwanag ang sobrang dominanteng aura. Paglingon nila, nakita nila si Jordan Richards na naglalakad palabas. Sa gilid niya, may dalawa ring lalaking nakaitim at gintong robe. Kabanata 635, Kabanata 635, Labanan muli kay Jordan Richards. Isa. Ang tatlong taong ito ay may malalakas na aura, lahat sila ay mid-term military marquises. Kahit isang braso lang ang naiwan ni Jordan Richards, hindi nabawasan ni Katie Ting ang kanyang momentum. Sa pagtingin kay Jordan Richards sa kanyang harapan, agad na naramdaman ni Bobby Aguilar ang malakas na pag-atake ng pagpatay sa kanyang puso. Jordan Richards. Bumantong hininga si Bobby Aguilar sa pangalan. Pagkatapos, ang espada sa kanyang kamay ay umugang, at ang dagwang pulang aura ay lumakas. Lalaki na nakaitim na damit, nasugatan mo ang napakaraming tao mula sa ating Capital City Martial Arts Association, ngunit naglakas loob kang pumunta sa auction para mamatay. Malamig na sabi ni Jordan Richards. Walang nang-ahas na pukawin ng ating Capital City Martial Arts Association ng ganito noon. Ngumisi ang taong nakasuot ng itim at gintong robe. Bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at nginisyon, "Ngayon, tiyak na makukuha ko ang bagay na ito." "Oh, anong malaking usapan?" sabi ni Jordan Richards na may singkit na mga mata. "Huwag mong isipin na hindi ko kilala kung sino ka." Nang marinig ito, nanikip ang puso ni Bobby Aguilar. Hindi kaya. Na-expose siya. "Perry Elliott, sa tingin mo ba ang pagtatago sa isang itim na damit ay maaaring matakpan ng baho ng iyong katawan?" Habang nagpapanik si Bobby Aguilar, biglang ngumisi si Jordan Richards. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang bumantong hininga. Sino si Perry Elliott? Si Bobby Aguilar ay hindi pa nakarinig ng ganoong tao. "Perry Elliott, susundan mo ba kami ng mag-isa o kailangan ka naming patayin kaagad?" Ngumisi si Jordan Richards. Bahagyang nanginig ang espada ni Bobby Aguilar sa kanyang kamay, at sa kaibuturan niya, tahimik niyang inaabangan ito. "Nagtataka ako kung ang aking kasalukuyang tansong espada ay maaaring tumagos sa kanyang black gold armor." Lihim na napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Hanggat walang black gold armor na magpoprotekta sa kanya, si Jordan Richards ay wala. Naramdaman ang nakamamatay na aura mula kay Bobby Aguilar, hindi napigilan ni Jordan Richards na huminga ng malamig, "Mukhang nagkamali ka ng pinili." Habang nagsasalita siya, ang aura sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang umakyat ng mabilis, at maging ang kanyang paligid ay nabalot ng isang umiikot na itim at gintong liwanag. Malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at nang ipagpag niya ang espada sa kanyang kamay, agad na bumuhos dito ang espiritual na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang tansong espada ay tila naging extension ng braso ni Bobby Aguilar. Orihinal kung sinadya na nakawin lang ang item, ngunit hindi ko inaasahan na makakuha ng ilang karagdagang benepisyo. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. "Buhayin ko kayong tatlong mongrel." Habang nagsasalita siya, sumambulat ang figure ni Bobby Aguilar, na naglaslas sa hangin ng kanyang espada. Kasabay ng malamig na singhot, agad na itinaas ni Jordan Richards ang kanyang kamay, isang itim at gintong liwanag na natipon sa kanyang palad, at nabangga ng husto ang tansong espada ni Bobby Aguilar. Ang buong venue ay biglang sumabog na may napakatalino na pagsabog ng liwanag. Hindi mabilang na tao ang direktang natangay sa impact, at nagkagulo ang venue. Ang tansong espada ay tumagos sa itim at gintong liwanag, tumama mismo sa palad ni Jordan Richards. Naramdaman na lang ni Jordan Richards na pumipintig ang kanyang palad sa matinding sakit, at isang puting marka ang lumitaw sa kanyang black gold armor. Dahil dito ay bahagyang nagbago ang mukha ni Jordan Richards, sinulyapan niya ang dalawang tao sa tabi niya, at malamig na sinabi, "Sabay na tayo, patayin siya." Ang dalawang lalaki ay humakbang nang walang masyadong sinasabi.
Pagkatapos ng lahat, sila ay midterm military marquises, hindi dapat maliitin, kahit na si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na maging pabaya. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang bronze sword, pinutol ang aura ng espada sa kalangitan. Whoosh! Ang sword aura na ito ay ilang talampakan ng haba, direktang humahampas sa tatlong lalaki. Agad na hinimok ng tatlong lalaki ang kanilang mga diskarte, at isang higanteng kamay ang lumitaw sa harap nila. Ang dambuhalang kamay na ito ay direktang humawak sa tansong espada ni Bobby Aguilar. Ang tatlong taong ito ay tila nakakapagbahagi ng parehong pamamaraan, at ang kanilang lakas ay biglang tumaas. Boom! Sa sandaling ito, lumitaw ang isang higanteng kamay sa itaas ng ulo ng tatlong lalaki. Kumuyam ang higanteng kamay sa isang kamao at diretsyong hamampas kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay hindi nakaiwas sa oras at nataman siya sa dibdib, ang kanyang katawan ay lumilipad ng paalang palabas. Nanliligaw sa kamatayan. Malamig na sabi ni Jordan Richards. Sabay silang humakbang pasulong, na may dalawang napakalaking kamay na nakapatong sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang teknik na ito ay ipinasa ng Capital City Martial Arts Association, at silang tatlo lang ang makakagawa nito. Umakyat si Bobby Aguilar mula sa lupa, malamig na nakatingin sa tatlong taong nasa harapan niya, bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Hindi ako maaaring magtagal dito, kailangan kong lumaban ng mabilis. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Sa pag-iisip na iyon, umatras siya ng ilang hakbang, pagkatapos ay bumangon habang ang dalawang kamay ay nakahawak sa kanyang espada, at ang unang slash ng 9 slashes ay agad na nabuo. Buzz! Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumangon mula sa tansong espada, at ang nakasisilaw na liwanag ay halos nakabulag. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jordan Richards, at malamig niyang sinabi, hindi simple ang teknik na ito, mag-ingat ka. Kasunod yun, nagtulungan silang tatlo at sabay-sabay na nagudyok sa mga higanteng kamay. Nakakuyom ang magkabilang kamay ng mga higanteng kamay para labanan ang liwanag ng espada. Sakit. Ang hindi sumusukong 9 slashes, ang matalas na liwanag ng espada, ay dumiretso sa dalawang higanteng kamay. Sa sandaling magdikit ang dalawang magkadikit na kamay na ito, diretsyong naputol ang mga ito. Hindi man lang nila naharangan ang liwanag ng espada kahit kalahating hakbang. Hindi maganda. Malaking pagbabago ang mukha ni Jordan Richards, ngunit sa sandaling ito ay bumagsak na ang liwanag ng espada sa kanilang tatlo. Boom! Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nabasag. Natakpan ng usok at alikabok ang paningin ng lahat sa sandaling ito. 9 slash. Sa ibaba, ang Pavilion Master ay tila naunawaan ang pamamaraan. Si Bobby Aguilar kaya ang nakaitim na lalaki. Bahagyang kumunat ang noo ng Pavilion Master. Sa itaas, malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar ang tatlong lalaki. Habang naaayos ang alikabok, nakita silang may hawak na platinum shield sa harap nila. Hinarang ng kalasag na ito ang tatlo at pinigilan ang unang laslas ng 9 slashes. Magkagayunman, ang puting kalasag ay nagtataglay pa rin ng maraming galos. Nagawa nilang mapaglabanan ito. Ilang beses na napangiti si Bobby Aguilar. Ang kanyang espada ay malumanay na umindayog sa kanyang kamay, at isang nakakatakot na aura ang natipon sa tansong espada na ito. Nagawa mong labanan ang unang espada, ngunit paano ang pangalawa? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Naramdaman ang nakakatakot na aura sa bronze sword, ang mga mukha ng tatlo ay naging sobrang pangit. Hindi maganda, ang espadang ito ay mas malakas kaysa sa una, bulalas ni Jordan Richards sa gulat. Natural na naramdaman din ng dalawa ang mapanganib na aura. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, iwanan mo ang iyong buhay. Ang liwanag ng espada ay dahan-daang nagtipon, at ang pangalawang slash ng 9 slashes ay nabuo. Dahil sa matinding pressure, nagbago ang mukha ng tatlo. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo, at napuno ng takot ang kanilang mga isipan. Nagnganga ang mga ngipin ni Jordan Richards, inabot ang kamay para i-activate ang Black Gold Ball. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang nawala na ang Black Gold Ball. Pumunta ka sa impyerno.
Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay umungal ng may galit, at ang espada sa kanyang kamay ay nahulog ng matindi. Isang swordlight na ilang talampakan ang lapad na halos sumasakop sa buong venue. Ang lahat ay naapektuhan sa sandaling ito, nagsusuka ng dugo kahit na hindi sila ang target, at ang ilang mga ordinaryong tao ay nadurog pa sa dagwang pulp on the spot. Sa ilalim ng liwanag ng espadang iyon, dumating ang sunod-sunod na galit na dagandong. Ang kanilang mga kamay ay nag-activate ng pamamaraan, at ang puting kalasag ay lumitaw sa kanilang mga ulo. Buzz! Ngunit ang espadang ito ay napakalakas, at ang puting kalasag ay naputol ng direkta sa kalahati. Dir-diretsyong bumagsak. Bitik. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay naging mga guho, isang marka ng espada na 10-10 metro ang haba ay iginuhit sa lupa. Makalipas ang kalahating segundo, ang mga marka ng espada sa lupa ay sumabog na may